Ito naman kasi si John Vic medyo mabagal din nun. Si John, hindi naman sa binabanatan ko, si John Vic, mga kababayan. Kaya lang po, parang laging nauuna yung salita. Bago yung kilos. O eto. Is kay ex-president Although tuloy-tuloy pa din naman po ang pagtugis, paghuli, paghagila, paghanap, pagkuha, o kung ano pa salita ang dapat gamitin diyan kay Roque, no? Kaso mas nauuna kasi yung tokis ni ni John Vic, Sana magkaroon man lang ng isang eto na, Mark Ramos, eto na. No, sinasabihan niyo ako, puro tokis ako, pero eto, nagawa ko na. Tuloy-tuloy pa din po ang paghahagilap kay ang paghanap o tugis kay Harry Roque, mga bossing. pagtugis kay ex-presidential spokesperson Harry Roque. Nagpapatuloy ayon sa DILG. Narito naman ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, detalye. Magandang Si Roque, hindi pa masyado. Half stress pa lang dito si Roque, mga kababayan. Pero ngayon, talaga itsura. Bagsak na yung katawan. Tapos mukhang humba na po yung pagmumuka. hapon siyang hindi pa rin tumitigil ang mga otoridad sa paghahanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque na may kasong human trafficking dahil sa pagkakasangkot sa illegal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Human trafficking. At may isa pa. Yung ikinaso o yung hinaharap o haharapin niya sa 17 magsasaka, mga kababayan, na land grabbing naman po. Kasabay nito nilinaw ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi ibig sabihin ng kanyang pahayag na to personally arrest kay Roque ay siya mismo ang mag-aaresto rito dahil hindi na Hindi kasi naglabas na po si Roque, di ba? Hinihintay niya daw si John Vic Remulla. Naman, hindi naman ganun talaga ang ibig niyang sabihin doon mga kababayan. Ibig niya sabihin, ipasusundo si Roque doon sa Vienna. naman anya ito sa clown ng kanyang kapangyarihan. Ginawa ni Remulla ang paglilinaw kasunod ng pahayag ni Roque na walang kakayahan ng kalihim na personal siyang arestuhin. Sabi ni Remulla, kanselado na ang pasaporte ni Roque pero wala pang inilalabas na red notice ang Interpol laban sa kanya. Yun ang masaklap doon. Kumbaga mga kababayan, parang nakakulong na po si Roque kung saan mang lupalop siya ng mundo, nandoon. O kung saan mang bansa siya, nandoon. Nakakulong na ho yan, mga kababayan. Nakakulong in a way na hindi na siya pwedeng lumabas doon sa bayan o bansa na iyon. Bakit siyempre paglalabas ka ng bansa, siyempre unang hahanapin sa'yo, nasa ng pasaporte mo. Kahit po sabihin mo na hindi mo kailangan sumakay ng eroplano niyan, lahat po ng border, pag ikaw ay tatawid, hahanapin pasaporte mo, passport mo, mga kababayan. Kung kanselado na, wala na to, di ba? Champi Tuti at Ardayan. Hindi na makakalabas to ng Vienna. Mas madali po na maaaresto. Ako, nakikita ko dito kay Roque, siguro hindi na tatagal ito ng 2 buwan Hindi na tatagal ito ng 2 buwan. Base po doon sa mga sinabi ni Roque na 1.5 taon daw po yung aantayin para lumabas yung resulta ng kanyang asylum. Simula po nung naoblo si dating Pangulong Duterte, Marso 11, kung di ako nagkakamali. Doon niya inumpisahan yan Sabihin mo lang 15, nag-submit siya ng kanyang aplikasyon para sa asylum. Ano na ngayon? March, lumagpas March 11, 1 year. March 15, 1 year. Di ba? Ngayon, ano na? April, 1 buwan. Sabihin na natin, may 5 buwan na lang ang natitira sa masasayang araw ni Roque, mga bossing. Di ba? Lalo na kapag lumabas yung kanyang asylum o yung resulta ng asylum at sinabi na siya ay denied yung asylum niya, patay na. Kung sino man yung mga kasama ni Roque diyan sa paligid niya o yung mga sumasama kay Roque, titignan nyo lagi yan. Baka mamaya bigla na lang maglakad-lakad sa labas yan, humanap ng lubid. Baka mamaya bigla na lang tapusin ang kanyang sariling buhay. Ay, hindi. Hindi pala, no?
Kasi nga pala naman, kung maiuwi man siya sa Pilipinas at kung maioblo man siya sa Pilipinas, magiging masaya pala siya doon. Bakit ho? Kasi hilig nitong si Harry Roque, yung magpa-topless ng kapwa natin lalaki o kapwa lalaki. No? Naalala ko na naman tuloy yung kay Ronil Yang. Tignan natin kung mapapatopless natin si Ronil Yang. Nung nando sila sa sa bangka, dalawa sila. Pagpasok po nito sa Oblo, mga kababayan, ay naku po, pihadong masasabi ni Roque, I'm home talaga. Dahil minuto po doon, ay mayroong nakatopless. Diba? Si Priano Dagook at Marge Barcebal. Minuto, maya't maya, may nakatopless doon. Tapos mababalitaan pa ni Harry Roque na itong si Kiko Barsaga ay posible, maaari na makasap. Ang putang ina, ano yun? Bigla may pumapasok na nakabala. Oh, di ba? Malalaman niya na si Kiko Barsaga. Naku mo, pwede ko palang makakusa si Kiko Barsaga. Sabi ni founder ng Cereza Port, si Ninong Ramos, sana mag-topless. Magta-topless ako pag pinakain mo na ako. Deal? Deal ba yan? Laban. Sa ngayon patuloy ang ginagawang pagtugis ng otoridad kay Roque sa pamagitan ng patuloy na makikipag-ugnayan sa mga kinauukulan. Yan ang balitang kumpir. Siguro mga 2 buwan na lang po yan. Yan yung nakikita ko kay Roque, mga bossing. Tapos magkakaroon na ng malawakang linisan ng tubo doon sa Oblo. Sabi ko naman sa inyo, mga bossing di ba? Ang sabi ko sa inyo, mga boss, mahilig magpa-topless si Roque sa loob ng kulungan. Sila po, yung mga preso po ang naglilinis ng tubo doon sa loob. Di ba? Sabi ni Kimi Barrera, happy ending si Roque. Happy talaga yan. No? Mga nakatopless, may linisan ng tubo. At baka panigurado ako, mga bossing, Reyna o prinsesa si Roque doon sa loob. Mukhang maputi. Mukhang maputi si Harry Roque, no? Kapag kagano'n, baka hindi. Di ba uso doon sa loob yung tatatuan kapag yung kapwa preso? Uso sa loob yung gano'n tatatuan ka. Halika, tatuan kita dito. Baka si Roque, hindi nila tatuan yan Tsaka si Kiko Barsaga. Baka hindi po parehas tatuan yan. Parehas mapuputi. Ay, nako po. Baka gawing prinsesa. Ano? Nahulog sabon. Pakikuha nga, Roque. Dampot naman si Roque. Nahulog sabon. Pakikuha nga, Barsaga. Kiko. Putik. Yung, grabe naman si Jordan G. Yung betlog ni Roque, lalagyan ng tato. Diyos ko po.